Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo? Sino ba sa kanila ang tuturo? Paano ba makilala ko? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin. Basta't magtiwala ka lang, kaibigan. Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan lang ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigiliw ng mga kapatid, mga taga-subaybay. Maaring umaga, tanghali o anumang oras kayong datnan ng programang ito. Maligayang araw at masayang pakikinig po. At salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang pag-aralan natin. At sa oras na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ating pong pagtutuunan ng pansin ang isang mahalagang paksa. At ito po ay, alam ko, ma-excite kayo. Pero mamaya ko nasasabihin, ating munang bigyan ng pagkakataon na bumati ang ating dalawang makakasama sa episode na ito, si Brother Richard at si Evangelist Cesar Dizon. Brother Richard, pagbati. Ayan, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapaabot sa inyo, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Anumang oras kayong dinaratnan ng palatuntunang ito, hangad po namin na kayo po'y nasa pinakamabuting kalagayan. At hari nawa, maging pagpapala sa inyo ang aming gagawing pag-aaral, o ang ating gagawing pag-aaral, at sana hindi lang tayo madagdagan ng kaalaman pagkatapos nito, kundi ito'y magdulot sa atin ang lalong ikalalapit natin sa ating relasyon sa Panginoon. So, Brother Johnson, Evangelist Jong Dizon, maraming salamat. Balik sa inyo. Okay, Pastor Jong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang kagalakan muli na kayo po'y aming makasama para po sa ating pong napagandang pag-aaralan po ngayon, na ito po'y napapanahon. Kaya nga po,
mag-watch party na or share na po ninyo ito para po malaman ng maraming mga tao ang mga katotohanan na napapanahong dapat malaman po. So welcome sa inyong lahat. God bless you all. Ayan. At ngayon mga kapatid at mga kaibigan, muli kaming nakikisuyo. Paki-share ang video na ito. Paki-like, paki-follow ang ating page. Doon sa mga viewers po natin sa YouTube, paki-subscribe po. Huwag niyo pong kalimutan. Paki-tap yung bell para ay lagi kayong may notification sa tuwing mga bagong video natin dito sa pag-aralan natin. Ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, ay mahalaga bago tayo manalangin. So sabihin ko po muna yung paksa na natin pong tatalakayin. Sapagkat sumagot na po ang Operian Heritage Conservatory doon sa unang video natin tungkol sa True Sabbath Reckoning. At ang masaya po dito ay gigil ho yung sumagot. Ibig sabihin, tinablan. Medyo umaray po siya. Kaya makikita mo nyo ang gigil na gigil niyang buses. Ulit-ulit binabanggit yung aking pangalan. Ibig sabihin ay medyo ano siya, nagigigil. Yan. So, ipag-pray po natin na sana ay talaga namang maraming mabuksan sa paksang ito. Ito yung aking tinatawag pong rebuttal doon sa unang sagot niya, part 1. Kasi pag sumagot uli siya, sasagot uli ho tayo. Tingnan ko kung sino yung magsasawa. Pero bago yun, ay ipanalangin muna natin. Nagabayan tayo ng Panginoon. Hiningin natin, Brother Richard. Ayan. Tayo po'y manalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli naming inaari na kami ay magkakaroon lang ng karapatan na lumapit sa inyo dahil sa katwiran ng aming Penso Kristo. Amen. Kaya patuloy naming hihilingin na ang kanyang katwiran ang inyong makita sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Ang pamamatnubay ng Banal na Espiritu sa kaisipan at puso ng mangunguna, Brother Johnson, Evangelist Yung Dison, ang inyong lingkod. At ganun din hilingin namin na buksan nawa ng mga manunood, nagsusuri man o mga kapatiran, ang kanilang mga puso't isipan upang mapunta sa tamang liwanag na nais yung aming matunghayan. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin. Hinihiling po namin ng lahat alang-alang sa pangalan ng Penso Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan o, mga kapatid, mga kaibigan, maiksi yung kanyang sagot sa atin. Kaya maiksi dan muna yung aking sagot bago po namin reviewin ng buo ang kanyang, bago natin isa-isahin. Alam niyo po kasi, pag hindi ho natin binusisi ay may panganib po doon sa kanyang mga sinasabi. Mukhang totoo po talaga kapag hindi po natin binusisi. Ngayon, palibasa ako yung tinutukan niya, paulit-ulit na binabanggit yung aking pangalan. Ang problema dito, Pastor Jong at Brother Richard, ay hindi ko alam kung anong itatawag ko sa kanya. Kaya mayroon mga ilang pangalan na pinagpipilian ko kung anong tatawag ko sa kanya. Una, Mr. Oper. Pangalawa, Mr. Opera yan. O kaya ay Mr. Hyde. Oo, kasi at least Russian ang dating. Mr. Hyde. O kaya naman, parang German, is Prakini Hyde. At o kaya naman, Misteryo. Kasi paborito naman yung China, at least English. Ibig sabihin, ikaw nga kapatid. Pag sinabing Misteryo, o ikaw nga yun, paano kung gagamitin ngayon? Problema ako ngayon, anong itatawag ko sa inyo? Pangit naman kung opera yan. Pagkamalan tayong nang-aasal. Laging may pera yung pagka binabanggit, opera yan offer. So, ganito na lang. Operyo na lang, operyo. Operyo. Ang pangalan mo, si Mr. Oper, ang apelyido mo, Yo. At least Chinese ang dating. Ayan. Sige, yun na lang yung gatawag. Wala akong pangalan, yan ang magagawa ko. Wala na mukha, wala pang pangalan. O di, Mr. Operyo, ito. Ang sagot ko sa mga banat mong nanggigigil. pati barong ko ay napagdiskitahan ay. Okay, ito yung tatlo niyang tanong. Maiksi lang naman kasi ito. Pero ang kanyang mga palamuti, mga sabi nga niya dun marami. Wala daw dapat paligoy-ligoy. Walang maraming rhetoric, sabi niya Pero doon sa kanya marami. Ito ang kanyang tatlong tanong, ang Roman calendar ba ay biblical? Pangalawa,
reckoning sunrise to sunrise versus sunset to sunset, at saka kailan bumili ng spices at kailan bumunta sa libingan sila Maria. So ito na yung tatlong maiksi kong sasagutin bago natin ibigay sa ating mga kasama dito, Brother Richard, Pastor Jong. Ang isang bungad niyang tanong ay sabi niya, noong ibinigay ang kautusan kay Moises na sila ay mangilin sa araw ng Sabat, ano ang kalendar na ginamit ni Moses? Sabi niya, yun din ba ang kalendaryo ng Roma na ginagamit nyo sa pagbibilang ng ikapitong araw? Oh, yun ang kanyang tanong. Oh, ito yung sagot ko sa napakadali mong tanong. Pag nagka-Bible study ho kami, hindi kalendaryo ang hawak namin. Ang aming hawak, pag nagtuturo kami, Biblia. Ngayon, kung kayo nagtuturo na kalendaryo ang hawak nyo, kalendaryong ni Moises, ay problema nyo yan. Alam nyo kung paano namin tinuturo? Yung kalagahan ng Sabat, Genesis, ikapitong araw. Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Binasbasan ng Diyos, pinagpahinga, pinangilin yung araw ng Sabat. At itong ikapitong araw na Sabat na ito, ang iniutos doon sa Exodus, kapitulo 20, talatang 8 hanggang 11. Ganun lang ho kadali ang sagot ko doon sa una mong tanong. Walang paligoy-ligoy eh. O, yun ang sagot natin. Ngayon, sabi niya kasi sa kanyang comment, sablay kayo, Adventist. Hindi nyo ba alam na sinagasaan ng mga Romano ang calendrical system ng mga Israelites noong isinakop nila ang Israel? Aral muna kayo ng history. Ayun, sabi niya. Baka nakakalimutan nyo ang Daniel 7:25. Tapos binasa yung King James Version. Paborito yan ng inyong mga pastor de propesya, di ba? Sabi niya. Pairalin mo. Bigyan kita ng homework, Mr. Johnson. Yan ang gawin mo sa channel mong pag-aralan natin. Pati ating program, nakakabisado niya na. Ngayon, sabi pa niya rito, ngayon, pinagpapalagay nyo na ang Saturday nga, ang araw ng Sabat, ay nagsimula pala ang araw ng creation, araw ng linggo. Ngayon, patutunayan mo sa aklat ng Genesis na nagsimula nga mag-create ang Elohim sa araw ng linggo, alinsunod sa kalendaryo ng Roma. Walang paligoy-ligoy at walang libadura ng mga Pariseo. Ipaliwanag nyo sa mga members nyo bakit kalendaryo ng Roma ang ginagamit nyo at hindi mosaic reckoning ni Moises. Sabi niya, ito yung mga tineknik ko, pinagtyagaan kong i-type Itinataas ko ngayon ang tungkod ni Moises. Parescue ka hanggang sa General Conference nyo, Babylon. Mga kapatid, mga kaibigan, na mga kapatid sa atin sa pananampalatayang ito, dito sa mga hugot niya na ito, alam nyo na ito ay mayroong bitter ho ito sa Seventh-day Adventist Talagang nakakatakot. May gagawin po talaga sila Kaya nga sabi niya, kailan ba napunta sa yung tungkod ni Moises? At yun ang itinataas mo. Bakit? Pati yung pinakialaman mo. O ngayon, sa salita mo. Johnson, hindi niya ipapakita ang tungkod ni Moses. Sure ako. Alam mo kung bakit? Mukha nga niya. Hindi niya may pakita. Tungkod pa ni Moses may pakita. Kaya wag nang gumamit ng paligoy-ligoy. Diyan ng paligoy-ligoy. Ito ang isang babala sa ating mga kapatid sa panampalatayang dito sa Seventh-day Adventist. Sabi niya, kailangan lumabas na sa inyo ang mga tupa ng Misaya. Mga kapatid, mga kaibigan, sa pananalitan niyang ito, sa bibig mismo niya nang galing, na itong Operian Heritage Conservatory, pagka may nagsisend sa inyo ng mga link ng bidyong ito, alam nyo na kung ano ang kanilang layunin sa church. Ibig sabihin, napapanood, shaking time na ho talaga ito. Hindi basta-basta po itong ating ginagawa ito, mga kapatid. Talagang katuparan ho ito ng nasa gawa 2028 hanggang 30. Mabutit binanggit mo yan, Mr. Operio. Tingnan mo Sa gawa 2028 hanggang 30. Hamunin mo pa ako ito.
ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin nyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lubo na hindi magpapatawad sa kawan sa 30 at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Saktong-sakto iso sa iyo, brother Mr. Operio, no? Na inyong intensyon ay pinapasok nyo ang church, Seventh Adventist Church. Yun ang dahilan kung bakit nagtatago ka. Sabi mo, hindi mahalaga ang minsahero, kundi yung minsahe. Kaya pala galit kay Pablo. Dahil si Pablo magsabi, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Kasama yung nagtuturo dun sa turo. Ayaw nyo kay Pablo. Paano tatamaan kayo? Pambihira naman, Pambihira. Talaga naman. Ngayon, punta tayo sa pangalawan na ano ka na doon, nasagot ka Brother Johnson, Johnson. Sige. Bago muna yung pangalawa, nabanggit niya kasi, di ba, lumabas kayo dyan sa Babylon. Oo nga, sabi niya. Tapos ngayon, kung pag-aralan mo yung Jewish calendar, Brother Johnson, sabi dito sa aking na assignment din to sa iyo, kung saan ko nakuha, alamin mo na lang. Dito, the present Hebrew calendar is a product of evolution, including Babylonian influence. Brother Johnson, kaya kung galit siya sa Babylonia, dapat magalit din siya pati sa Jewish calendar kasi evolution ito, including ng Babylonian influence. Sige, tuloy mo na. Ano na ako sa Babylonia Thank you sa iyong sundot. Maganda. Ngayon, pangalawa niya, sunrise to sunrise versus sunset to sunset. Ayan, ito ang sabi niya, 2 verse lang ang ibibigay ko sa iyo. Elohim ang gagamitin ko at hindi ang Greek na God mula sa Zeus. Sabi niya, do some homework. Sabi niya, do some homework again. Sabi niya, para malaman mo na yan ay blasphemous. May homework pa tayo. Blasphemous daw yung God or kaya Elohim. Kasi galing sa Zeus. Ngayon, ito ang nakakatuwa, mga kapatid. Kung itong taong ito ay honest sa kanyang sarili, ay ang rebuttal niya, alam niyo mga kapatid, tingnan niyo ang binasa niya sa King James. In-screenshot ko, ito may daya talaga Doon na naman nagpasimula sa verse 3. Kaibigan, kung magtatago ka, wag mong itago ang talatang 1 at 2. Wag mo namang isama sa pagtatago mo. Mr. Operio. Ay doon ka na naman tumalon sa 3. Binasa mo yung King James, sabi mo, and Elohim said, let there be light, and there was light. Tapos, and Elohim saw the light, that it was good, and Elohim divided the light from the darkness. And Elohim called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Hinighlight talaga niya yung kanyang paborito. Walang. King James daw. King James ang ginamit? Wala naman doon sa King James yung Elohim. Tapos wala sa King James, pero sabi niya, ginamit niya Elohim, wag daw yung Zeus sa Greek. Tama? Kasi Zeus daw sa Greek, Brother Johnson, di ba? Yan sabi niya eto may Greek ako yung Septuagint, Brother Johnson. Hindi naman Zeus ang ginamit, kundi Theos. Wala pang Bible study, Brother Richard, kahit sa akin. Ito ang sabi ni Zeus. Nako. Meron bang gano'n? Wala tayong Bible study, gano'n. Nasabi ni Zeus, ayaw daw niya kasi Zeus daw. Continue. Brother Johnson, ang binabasa ko, Greek Old Testament, yung Septuagint, sige. Walang Zeus dito, Theos. Tutuloy ko muna. Kasi puputulin ko ito para sagot doon, tapos ihiwalay natin yung ating paghihimayin natin yung kanyang mga sinabi. Sabi niya, sige po. Mr. Johnson, naiintindihan mo ba talaga kung ano ang output ng day 1 of creation? Sabi niya gano'n Ang alam nyo, sa sikta nyo liwanag lang ang nilikha. Hindi po gano'n. Sabi niya, 2 ang nilikha niya sa day 1, liwanag at oras.
Oh, so wala naman tayong nakikitang ano yan eh. The concept of time was created at day one. Hindi nyo maunawaan ang binabasa nyo. Matindi talaga, no? So sa verse 5, unang na-define ang one day bilang unit of time. Malaking trabaho ang nangyari sa day 1 dahil involved dyan ang mismong hugis ng mundo para magkaroon ng sunrise to sunset. Naiintindihan mo ba, Mr. Johnson? Sabi niya gano'n, no? Basahin mo uli. Yan, nilagyan namin ito ng parenthesis for emphasis. Note, sabi niya. And number of hour ay depende sa location and season. Lalagyan for, sabi niya, for clarity. Ito yung in-screenshot ko. Oh. Tapos, ang nakakatuwa rito, pag binabasa niya, meron siyang paliwanag. At talagang hina-highlight niya talaga yung morning, tsaka sunrise. Yung morning, ay yun ang kanyang gustong diinan. So, pinaliwanag ko ito, Brother Richard at Pastor Jong, sa aking paksa. Kung bakit diretso siya sa verse 3, ito kasi ang nagiging problema, mga kapatid, mga kaibigan. Pinalalabas niya na doon sa verse 3, nagsimula ang creation. Oh, kasi may light eh. Yun ang gusto At ang kasi. unang ginawa ay light. Light. Basahin nga ulit natin mula sa talatang 1 hanggang 5. Ito. Oh. And in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa verse 1, may creation. Created. No? Ito yung itinatago niya kasabay ng kanyang pagtago sa kanyang pagkatao. Mga kaibigan, mga kapatid, tingnan ninyo rito, may creation na eh. Ngayon, sabi rito sa verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. Tapos sa verse 4 and 5, and God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Doon siya play on words. Doon siya nag-concentrate. Doon sa and the evening and the morning were the first day. Yan yung cut-off, yung morning. Mga kapatid, mga kaibigan, tingnan nyo po mabuti yung talata doon sa verse 5. Yung salita ay dapat simulan natin sa and God called the light day. Yung pong daylight. And the darkness, He called night. Yung dilim, gabi. Sinama rin niya, and the evening, sa ibang salin, and there was evening, and there was morning with the first day. Ay, ang problema sa kanya, yung morning, ay talagang hindi kasama yung hapon. Yan yung cut-off. Samantalang, mga kapatid, present ko na hindi niya kinibo, base sa mga scholar, kung ano ang meron doon sa verse 1. Ang termino na ginamit sa Hebrew ay haya. And the earth, yung verse 2 pala, yung haya. And the earth was without form and void, and the darkness was, haya, upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Anong puntos dyan, mga kapatid? Doon sa verse 1, and God created the heaven and the earth. Tapos, ang purma, ang purma sa langit at lupa, ay walang anyo at walang laman, without form and void. And the darkness was haya. Anong ibig sabihin nitong Hebrew word na haya, mga kapatid? Ang sabi po dito, sa verse 1 ng chapter 3, now the serpent was. Haya din yung ginamit. Kung pinapalabas mo walang creation at walang existing na, walang bahagi ang creation, doon sa verse 1 and 2, ay bakit ginamit yung was na at the same time ginamit doon sa serpent? Ibig mo bang sabihin, walang serpent bago yung verse, yung chapter 3, verse 1?
Ibig sabihin, ito po, yung salitang and there was evening and there was morning one day, ibig sabihin, yung was na yan may nangyari doon sa dilim. Part siya ng creation. Ito po yung sabi ng mga scholar. Maggamit ka ng scholar, kapatid. Hindi yung sarili mo lang. Ito ho, si J.P. Land, sabi po dito, and there was night and day, day 1. Moses used evening and morning to describe the two halves of the 24-hour day. Ano pang sabi niya? This is evidently after the Hebrew mode of reckoning. The day is reckoned from sunset. The morning that follows stands for the second half of the day proper. So, ibig sabihin, hindi ka magsimula doon sa light. Pangalawa na siyang create. Nauna, yung pong nasa verse 1. And sabi nga doon, ay walang anyo. Ito yung unang bahagi ng panahon. Kaya pagdating sa verse 5, mas malinaw natin na makikita kung liwanag pala ang nauna, bakit doon sa konklusyon? At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. And there was evening and there was morning were the first day. Bakit binaliktad? Kung nauna pala, yung light. Kaya tama yung gumagamit tayo ng research ng mga scholar na nag-aaral tungkol po dito. Sabi po ni John Lightfoot, a commentary of the New Testament from the Talmud and Hebraica Volume 2, page 200. According to the author of Midrash Tilin, the first day began in Genesis 1:1. This is also the opinion of H.C. Leopold, Exposition of Genesis Volume 1, tapos Baker 1942, page 57. Ano pong sabi? On this, the first day, there had been the creation of heaven and earth in the raft, then the creation of light, the approval of light, the separation of day and night. Yan po ay, ikaw, nahala na makikinig. Kung mas paniniwalaan kay kaysa dito sa mga nagsunog ng kilay para alamin kung ano ba talaga ang una bahagi ng isang araw. Naku naman. Yan. Ngayon, doon ka sa iisang talata sa New Testament nag-focus. Kasi nga naman, parang kampang-kampi sa iyo ito, yung Matthew 28 verse 1. Nako. And the end of the Sabbath, as it began to dawn, toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Sabi po dito sa talata, talagang damdam nyo, ito na lang talaga. Kaya hindi ka gumamit ng ibang talata. Samantalang sa parehas na pag-aaral, dapat hinaharmin mo yan. Ginamit mo yung ibang mga verses, chapter 23 ng Luke, tapos yung sa Marcos, ganun din. Sa 15, no? Tsaka yung 16. Gagamitin natin dapat pareho yun para makita natin yung pagiging parehas. Ngayon, gumamit ho ako ng ibang translation para magkaroon tayo ng idea. Common English Bible, sabi, after the Sabbath, at dawn, at the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the tomb. So, dito, sabi dyan, after the Sabbath, at dawn. Ibig sabihin, tapos na yung Sabbath, sinasabi lang dito kung anong bahagi ng unang araw ng linggo sila pumunta. At yan po ay yung umagang-umaga ng linggo. Tama. At yun naman talaga ang sinasabi sa Lucas at Marcos, no? At saka sa Juan. Ngayon, may research tungkol dito. Pinag-aralan ito ni Samuel Bakyoke. Sabi mo, hindi ko alam na may dalawang Sabat na nagsabay dyan. Assuming ka naman, misteryo. Hindi ka nanonood mabuti ng aking episode. Ginamit ko to, uulitin ko para maintindihan mo na hindi mo ako kailangan lecturean. Kung ikaw magli-lecture, wag na. Dami mong nailigaw. O ito. The text does provide, sabi ni Samuel Bakyoke ito
the most explicit and emphatic evidence of the biblical method of the day reckoning. From evening to evening, thus it is not surprising that appeal is generally made to this text to prove the biblical principle of Sabbath keeping from sunset to sunset. Such a use is perfectly legitimate. Two important points, however, should be noted regarding this text. First, the law in this text regard not observance of the seventh-day Sabbath as such, but of the Day of Atonement. While both festival were undoubtedly observed from evening to evening, the manner of their observance was radically different. The Day of Atonement was a day of penance and fasting. You shall afflict yourselves, Leviticus 23:32. Whereas the Sabbath was a day, a delight, and creation. Ang punto po dito, sabi ni Rakyuki, alam niya mayroon ngang dalawang Sabat na, hindi lang isang Sabat dyan na nagkasabay. Kaya sabi niya, sa punto dito, kumbaga, sa context ay hindi niya tinitingnan dito kung ano ba talaga yung tamang reckoning ng araw. Kundi may binabanggit po siya rito na merong, sabi nga rito, pagkakaiba lang kasi ng doon Sabat na yon. Alam ko na hindi lang weekly yan. Sabi mo, assuming ka nga lang kasi. Ngayon, dito, may pagkakaiba nga lang sa paraan ng pag-observe. Yung pong Day of Atonement o ibang mga Sabat po dito ay yung tinatawag nilang penance and fasting. Samantalang yung ikapitong araw ay gagawin itong whereas the Sabbath was a day of delight and celebration. Isaiah 58:13-14. Ngayon, ito, kapatid, total naniniwala naman kayo na ito ay may kasabay na seremonyal. Sabi nyo nga, lagi nyo binabanggit, unleavened bread. Ito ngayon ang problema. Kumbaga, gigilitan kita ngayon dito sa iyong katuwiran. Kasi ginamit mo naman ito. Ano ba ang paraan ng pag-celebrate doon sa mga festival or mga Sabat na seremonyal doon sa Leviticus? Ito po, 23:32. Magiging Sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatian ng inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. Ang liwanag ho dito sunset to sunset Ano nangyari? Hindi sunrise to sunrise. Sabi mo, anong sabi niya? I will scold you. Talagang lecturean mo ako, ha? O paano ngayon yan? O so, sa unleavened bread, sunset to sunset. Gusto mo bang sabihin, yung nagkasabay, yung isa sunset to sunset, yung isang nakasabay, sunrise to sunrise? At Brother Johnson, ay, ano ba yan? Lecturean natin siya ng konti. Sige. Eto yan. Mauna yung day of Passover. 14th day ng first month. Pero magsisimula yan, sunset ng 13. Alam mo kung bakit? Pagkatapos ng sunset ng 13, di 40 na yan. Yan yung Nisan or Aviv 40 nila. Eto na susunod. May panibagong piyesta na isi-celebrate 7 araw ito. Yung Feast of the Unleavened Bread. Yeah. Kaya hindi niya pwedeng sabihin, hindi mo alam at di natin alam yung mga pangyaring yan. Ay, sabi niya lang yun. So, ang mahirap dito, buburahin niya ngayon tong sunset to sunset. Kung sunset to sunset, hindi niya ito mabubura. Ibig sabihin, yung ibang mga kasunod na mga Sabat, hindi pwedeng magbaliktad yun na naging sunrise to sunrise yung iba. Pagkatapos yung ikapito, sunrise to sunrise na, ano na bang pinag-rumble? Yun na nga, Brother Johnson. Kasi yung Feast of Passover ay from sunset to sunset yung gagawin. Ika-13 yan. Pero pag sunset, 14 na. Tama. Brother Johnson. So, pag sunset na naman, okay, yan na yung 14, diyan naman magpapasimula yung Feast of Unleavened Bread. At diyan sa first day, hindi yung Passover diyan sa first day na yan, yung Biyernes, nasisiguro natin na hindi yan Feast of Passover, kundi Feast of Unleavened Bread yan.
Kasi yan ang ika-14th day, Brother Johnson, O, yun. ng celebration. Kaya wag tayong na-lecturean yan kasi alam din naman natin. At again, Mas tama Brother yung Johnson, lecture natin eh. Oo. And again, Brother Johnson, yung Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, ay pareho ang reckoning yan. Sunset to sunset. Yun nga ang gusto kong ipunto. Hindi pwedeng may kanya-kanyang reckoning yan. Tapos, ito ay tamang ano mo, magugulo. Sunset to sunset, Passover, sunset to sunset, Feast of Unleavened Bread. 7th day Sabbath, sunrise to sunrise. Patay tayo dyan. Tuloy mo. Tuloy mo. Wala ko, kapatid. So, gagamit uli tayo sa mga research ng scholar dito sa Matthew 28:1. Malapit na akong matapos. Ito po ang sinasabi, ano? Sabi po, these three previous texts, one in the Old Testament and two in the New Testament, clearly show that the seventh-day Sabbath was kept from evening to evening. Other texts, which may be open to more than one interpretation, yan, Matthew 28:1, must be interpreted in harmony with those texts which are clear. Ibig sabihin, huwag ka ditong mag-focus. Pumunta ka sa mas maliwanag. Pumunta ka sa Lucas 23. At saka sa yung talata hanggang sa 24. Uno, huwag doon sa malabo. Ihaharmony natin ito. Yan ang advice ng mga nag-aral, kaibigan. Sabi pa rito. Brother Johnson, ang tawag dyan, Tota Scriptura. Tota Scriptura. Assignment na natin sa kanya yan kung ano ibig sabihin ng Tota Scriptura. Pero sige nga, sabihin na natin, ito yung pagtatanggap ka ng doktrina, isasaalang-alang mo, hindi lang yung isang text, kundi yung kabuuan na sinasabi ng Biblia. Ito lang ang iisang pag-asa nila sa New Testament. Dito lang talaga sila sumandal. Ito, sabi pa rito, yet even Matthew 28:1 creates no problem if we accept the night as the self-evident complement of the day, which does not need to be specifically mentioned. Matthew 28:1, read, after the Sabbath, which concluded with sunset on Saturday evening, as the first day of the week began to dawn. Or at sunrise, sa Mark 14:1 sa New King James, to just common German Bible translate Matthew 28:1 with on Sabbath evening instead of after the Sabbath. The Greek word opsi, ayan, master mo yan, Brother Richard, which nakahanda na. Which Matthew used only here is an adverb which can mean after a long time. Oto mo? In this case, Mark 16:1-2 clearly state that the Sabbath was past when the woman went to buy spices. Therefore, the meaning after the Sabbath should be adopted for Matthew 28. However, the word epiposko from pos, light, can refer to the light replacing the darkness, to shine for us in Matthew 28:1, or to dawn in the sense of beginning a new 24-hour day. Luke 23:54, even if that day begins at night. O, yan no, mga kapatid, no? Sabi pa rito, yet with the Jews, as it was a way of expression very usual, they would readily understand the evangelist as speaking of the night of the Sabbath, drawing on commentary on the New Testament when the Talmud and Hebraica, Volume 2, page 217. Tapos, ang mga Jewish practice, nilagyan pati natin dito ng tinatawag natin mga circumstantial evidence ba matatawag natin dito? Yung mga pruweba sa practice ng mga taong malapit sa kanila. Yung Jewish practice, sabi, the first century, the Sabbath, according to Jewish sources, was celebrated from evening to evening. Sabi ni Josephus, speaking of the fall of Jerusalem, 70, tells us that the priest blow the trumpet at the beginning of every seventh day in the evening twilight, as also the evening when the day was finished, as giving notice to the people when they were to leave off work and when they were to go to work again. So, ayan po ang sinasabi po dito na sa practice nila, pagdating ng Friday, hinihipa na
Hindi, walang record na madaling araw nag-iihip. Friday, nag-iihip na ng trumpeta, warning na palapit na yung araw ng Sabat. Sabi ni Josephus, ayon sa Jewish practice. Kaya malabo talaga na sunrise magsisimula eh. At saka, Brother Johnson, yung mother mismo ni Pastor Bjorn, halos 10 taon doon sa Israel. Bago lumubog ang araw, mga last stress pa lang, nagbubusina na. Kasi noon, trumpeta, Brother Johnson. Ngayon, moderno na. Oh, may tawag dito, parang, sila, yung trompa. Siren. Siren. Sirena, Brother Johnson. Ngayon. Nga, kasi, Malaman na maraming Saka, natin, yung old and modern, parehas. Yeah. Yung binabanggit kasi natin dito, yung binabasa kong mga Jewish practice, ayon sa mga historian, si Josephus, talagang mahirap itong burahin ng kanilang haka-haka. Dahil kasaysayan niya. Kasaysayan ito na malabong mangyari na sang-ayon sa Jewish practice, sunrise. Dahil Friday pa lang, meron 3 klase ng pag-ihip ng, sabi dito, isasama ko na lang, no? Meron 3 klaseng pag-ihip ng trumpet, no? Yung una, yung nasa malayo, ay pagkat tinumunog na yon, may araw pa yon ng Friday, magbababaan na yan. Yung malapit sa bayan, medyo maghihintay sila ng mga nasa bundok, pag dumaan sa kanila, sasabay nila. Pag-ihip ng pangalawa, ayun, impake na yung nasa malapit sa bayan. Pag-ihip ng pangatlo, tatanggalin na nila yung mga sabi po dito, yung kanilang mga nasa initan ng tubig. Aalisin na nila para ma-preserve yung init. Hindi na aalisin ng maaga pa ng Friday, kundi yung doon sa last part na halos patapos ng araw ng preparation day, papasok ng Sabat, sa kanila aalisin yon. Yun ang practice nila. Patunay na sunset talaga, nagsisimula yung reckoning ng pangingilin ng Sabbath. Naku naman, no? Papaano ngayon? Subukan mong burahin to, pamalian to. Ang alam mo nyo lang naman, biringan, hindi naman nyo nababasa yata itong Jewish practice dito. So yan, sige. Pagtulong-tulungan na natin reviewin ito. Nandiyan na rin lang tayo, pero punta muna ako doon sa OPSI, ha? Evangelist Jong Dison, pauna, ha? Doon sa OPSI, Brother Johnson, sabi mo nga, para hindi na tayo, total, binibigyan ka ng assignment. Ito ngayon, ang anuhin mo, kalabanin mo si Strongs. Itong dalubhasa sa Hebrew at Greek, Brother Johnson, Evangelist Jong Dison. Ayan, sabi niya dito, yung, kahit sa isang pinagtataguan niya, yung 28:1 ng Mateo, tingin ka, OPSI, ay ibig sabihin, tama yung sinabi ni Dr. Bakyoke rin kanina, after a long time. Pero sa section B ng meaning ng OPSI, sabi dito, the Sabbath having just passed. Lumipas na. Hindi yung, doon sa isang video nila sinabi-sabi pa ni Mr. Operyu. Yung bang pangalan mo sa kanya ngayon? Operyu. Ni Operyu. Dito magkalinawan tayo, ha? Magpapasimula pa lang dito ang Sabat sa after sunset, pagka ng araw, ha? Magkalinawan pa daw, pinalabo nga Maliwanag na nga Natapos na yung Sabat. Sabi niya, pinagmalaki niya yung diagram niya. Pag-abstractan niya yung kailangan mong gawa ang diagram. Problema yung ginawa niyang diagram, panglilin lang naman kaya nga. Ito na, dito na, kalabanin niya na lang si Strongs. Ito ang assignment natin sa kanya. Gumawa siya ng sariling Hebrew-Greek dictionary, ha? Para makalaban niya to. Tayo dito, the Sabbath, yung OPSI, the Sabbath having just passed after the Sabbath. Sabihin mong pasimula pa lang Sabbath dito. After the Sabbath. Ito pa, Brother Johnson. Sige. Para hindi ako, nagtanong na ako sa Google para na to. Bakit Google, bakit kayo gumagamit din naman, ha? Doon yung kinukuha kung yung mga bansa na gumagamit ng mga sako, di ba? Tayo na niya. Sabi ko, ang tanong ko, Brother Johnson, what is the 7th day of the Jewish week? Maliwanag ang ko sa Google, what is the 7th of the Jewish week? Alam mo kung lumabas? Eto sabi, according to Halakha, Jewish religious law yun, ang ibig sabihin ng Halakha, Shabbat is observed, from minutes before sunset on Friday evening, tapos ay dito, until the appearance of 3 stars in the sky on Saturday night. Kaya Shabbat is ushered by lightning candles and
reciting blessing. So dito, Brother Johnson, maliwanag na kung tatanungin, ano ang ikapitong, kasi tinatanong ka, no? Oh, yung bang nasa sa ano to, Gregorian calendar, ay siya rin bang sabat ng Jewish calendar? Parang ano ko yun eh. Oh. So kaya tinanong ko na, ano ba yung ano bang ika-7th day ng Jewish calendar? Eh, Saturday din ang sinabi, Brother Johnson. Tama. Saturday. At eto pa, may inano pa ako tungkol nga doon sa kalendaryo para hindi magkano saan nagmula yung kalendaryo ng ano po ng pinalalabas Jewish niya. calendar. Pinalalabas niya na yung kalendaryo ng ginagamit ng Roma ngayon ay sinagasaan daw. Siguro sa kanya lahat ng nasasagasaan ay sira. Subukan mong sugasaan yung pako, butas gulong mo. Pagka yun na nga eh. At saka hindi porke may connection ay mali na. Kaya nga nang sinabi natin, di ba sila, sunrise to sunrise. Hindi mo ba alam, sabi dito sa isang sulat ng Pliny Natural History, page 279 and 188, at cited din ito sa Jack Pennigan, 11, page 8. Ang sabi dito, Brother Johnson, the Babylonians count the period between two sunrises. O hamakin mo, kung sasabihin mong may kinalaman yung kalendaryo ngayon na pinagbabasihan natin sa tawag dito sa Gregorian, ay hindi na tama. Paano to? Yung Babylonian pala, kinakount yung period between two sunrises. Di ba yan ang gusto nila? Oo nga. O, di influensyado nga kayo ng Babylonia din. Kung sila pala. Tapos sasabihin tayo ang Babylon. Ang masaklap dito, Pastor Jong, ay talagang may galit talaga siya sa Adventist. Dahil nga, pag ginagamit niya yung General Conference, yung pinapakita niyang picture, hindi naman picture ng General Conference, kundi yung mga yung parang pyramid, tapos may obelisk. Alam na natin ang ibig sabihin yun. Yung sign ng Mason. Talagang ito Napaka-malisyoso. Oo. Kaya delikado eh. Naalala ko yung mga gumagamit niya noon yung mga way back 1994. Yung mga nagkaalat din na tinatawag na Babylonian Church na hindi naman nila mapatunayan. Ito tuloy ko sabi dito, the Athenians that between two sunsets. Ito namang and sabi, Umbrian from midday to midday. The common people everywhere from dawn to dark. And the Roman priests and the authorities who fixed the official day, and also the Egyptians and Hipparchus, the period from midnight to midnight. So, Brother Johnson, hindi nag-iisa dito alin man ang piliin nila, Brother Johnson? Sunrise to sunrise, sunset to sunset. Lahat may impluensya ng mga taong nakapaligid ng unang panahon. Isa pa pala, Brother Richard, na dapat natin isampal sa kanya, yung lagi niyang sabay tapal ng doktrina ni Ellen White. Kapatid naman. Grabe ka naman mandaya. Wala namang kaming reference sa aming fundamental beliefs na kinuha namin sa sulat ni Ellen White. At yung Sabat, ang akala mo, interpretation ni Ellen White yun. Naku po, ay assignment mo yan. Kung kanino nang galing po yan. Sabi ko nga sa iyo, hindi naman calendar dala namin at hindi lang Spirit of Prophecy. Biblian, pagtatama namin. Tsaka ito yung sinasabi ko, tinan mo kung hindi nanliligaw tong si Mr. Operio. Tinan mo yung, pag binanggit niya yung General Conference, ito yung pinapakita. Kalukuhan. Ganyan ba? Ganyan ba yung General Conference ng Adventist? Hindi ba yan na isang panluloko na ginagawa mo? Ano mo, kung meron man, kung meron man manggigil dito, dapat kami yun, hindi ikaw eh. Niloloko mo yung mga nanonood sa iyo eh. Huwag ka na magtaka kasi tinanong niya nga yung anghel doon sa 11 ng Apokalipsis. Hindi naman nagtanong yung si Juan sa anghel eh. Tapos sasabihin niya, nagtanong si Juan sa anghel, tapos hindi sinagot. Wala nga doon, paano sasagutin? Wala namang tanong. Kaya sino ngayon ng kwento eh. Ayan. Sige, at yung isa nating kasama dyan. Aalis mo din yan mamaya. Sige. Pastor Jong, ano yung nakita mo doon? Marami kang tinake note dyan. Gamitin natin. Tinake note ko yung lahat ng sinabi niya. Ito kadami ng papel na ko.
Wag lang ikaw magalit, Mr. Operio ba yung sinabi mo? Oo, Mr. Oper. yun na. Tapos yung apelyido niya. Pasensya ka na ha, kasi wala naman kasi ikaw pangalang ibinigay. Mabuti pa si Johnson ay may pangalan pang sinasabi mo. Ikaw wala talaga masabi. Kasi ayaw mo magpakita, malamang di ka rin magsabi ng pangalan mo. Sa lahat ng mga ngaral, ikaw lang ayaw magpakilala. Yeah. At sa lahat ng mga ngaral, ikaw lang ayaw magpakita. Na. Mabuti pa yung mga masasamang tao. Kung mabuti ka man, nagpapakita pa sila. Pastor, yung yung alam ko lang na nagtago. Yung nagkasalay, si Adan at si Iban, nung kumain ng bawal eh. Yeah, that's true. Alam mo, ang mga nagtatago, pasensya na, no? Mayroong kasabihan sa wikang Cebuano, itagalog ko lang. O siguro sa mga Cebuano nakikinig ngayon, ganito kasabihan sa Bisaya wikang siya, Pastor. Bisaya siya. Cebuano muna. Oo. Ito. Cebuano yung nagsasalita eh. Oo. Oo, Cebuano yun eh, sa tuno niya. Sabi ng wikang Cebuano ganito, pagkasayon sabton sa usa ka bata nga mahadlok sa kangitngit kaysa usa ka taong hamtong na nga mahadlok sa kahayag. Yun. O, Tagalogin natin para yung ating... Si Brother Richard, alam niya yung Tagalog kasama niyan eh. Maunawaan niya ng lubos, bagamat magaling din sa Cebuano yan. Itong sabi, pagkadaling unawain ang isang batang matakot sa dilim. Siyempre, magtatakot yun. Kaysa isang taong matanda nang natatakot sa liwanag. Sa liwanag. Bakit ayaw mong lumantad sa liwanag? Kasi ako maniniwala ako, talagang hindi ka komplikadong tao, hindi ka masamang tao, Pastor, o ikaw isang taong mabuti, oh. pakita. Pagka yan ay naglumantad, tapos karir niya, hindi na siya makakadaya. Oh, baka mamaya, yan palang pumapasok-pasok sa simbahan ng Adventist eh. Hindi natin alam. Mabuti ngang makikilala. Hey, Pastor Jong, pwede bang bago mo ituloy? Ito lang, konti lang ha, pasingit sandali. Sige. Kasi yung reason niya nga dyan na ayaw niya magpakita, siguro na ano niyo yun, dahil nga hindi daw mahalaga yung nagtuturo, kundi yung messenger, kundi yung mensahe, unless the messenger is the message itself. Hindi ho totoo yun. Totoo yun. Kalaking kasinungalingan yan. Ang daming talata sa Biblia. Ano nga ang sabi? Mahalaga rin ang messenger. Bakit? Anong sabi ni Pablo? Galatia 1:8, kahimat kami ni anghel na bababang mula sa langit. Kung ibang ibanghel yung amin dala, matakwil. Kaya mahalaga rin ang messenger, Brother Johnson, at ang messenger. 1 John 4:1. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa sino mang espiritu, kundi inyong pag-aralan. Suriin kung yan ay espiritu ng Diyos o espiritu ng kaaway. Kaya mahalaga. Roma 10:15-17, papaano ka makakapangaral? Kung walang papaano niya ipapahatid ng mabuting balita kung walang mga sinugo. Kaya mahalaga, kaya malaking kabulaanan. Yung sasabing hindi mahalaga ang messenger. Si Pablo pinagtanggol niya, galit kayo kay Pablo. Pinagtanggol niya sa kanyang sarili na siya'y messenger talaga mula sa Panginoon, Brother Johnson at Pastor Jong. Kaya mahalaga ang mensahe at ganun din ang messenger. At kung di mo pa nabasa, basahin mo rin ang Hebrew 1:1. Gumamit ang Diyos ng iba't ibang tao sa iba't ibang kapanahunan para ipahatid ang kanyang mensahe. So, Pastor Jong, salamat sa panahon. Alam mo, Brother Richard, wala pa akong bersikulo sa Biblia ang nababasa na ang mga apostol nangangaral in absentia. Walang ganon, walang ganon. Wala. Wala akong nababasa sa Biblia na si Apostol Pablo nangaral sa Corinto, sa Creta o kung saan mang lugar na siya ay wala doon pero nangaral siya doon. Ayaw ko na lang, bahala na lang tao mag-isip dyan. Gusto ko lang kasing kuhanin yung punto, brother, doon sa nagsasabi. I'm so sorry, wala po akong against sa inyo personal as a person. Doon lang po sa inyong turo. Doon po tayo nagpo-focus. Sa napapansin ko kasi, nagagalit kayo at nagagalaitin na talaga. Parang wala akong narinig sa yung nag-smile ka malang ng konti doon, kaya medyo naano malang ng konti, Ang aking nakikita ay talagang galit na galit kayo at magpakampi ka pa sa General Conference at isama mo pa yung buong pwersa ng Papa ng Roma. Tapos, hindi kayo magpapakita kahit kailanman. Yun ang sinabi mo. Anyway, gusto ko lang, Brother Richard, sundan mo ako dito sa kanyang sinabi. Sige. Sa aklat ng Genesis, kasi ito yung unang bungad niya sinasabi niya eh. Sa aklat ng Genesis, chapter 1, at ang sabi niya,
patunayan mo sa Genesis na ang Elohim ay nag-create umpisa sa araw ng linggo. Yan. Oh, yan na. Kalendaryo ng Roma. Busisiin na natin yan. Ha? Busisiin na natin yan. Oh, isa-isayin natin ha. Kasi hindi ako matagal, mamaya magla-live ako, pero for the sake of this, kahit malate ako doon sa programa kong isa, walang problema. Sige lang. Patunayan mo sa Genesis na ang Elohim ay nag-create umpisa sa araw ng linggo. Bakit kami turuan muna kung paano namin ito ipaliwanag? Tapos gusto mo pa alinsunod sa kalendaryo ng Roma. Ayaw mo nga sa kalendaryo ng Roma, tapos gusto mo alinsunod doon. Ay, may babasahin tayo kung gusto niya sa Romano Katoliko. Gusto niya? Mamaya. Oh. Tapos sabi mo, sa mosaic, dapat sana sa mosaic reckoning. I-research ko rin itong mosaic reckoning sa kalendaryo niya. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Sige. Tapos, ang kanyang kinuha dito ay Genesis 1:3-5. Pero bago ako makalimot, hindi sa kinakampihan ko si Ellen White, gusto ko munang unahin itong, sabi niya, tinapos, huwag ninyong tatapalan ng doktrina ni Ellen White. Klaro? Klaro. Yeah. Gusto ko lang sagutin po ninyo ito. Ano bang doktrina ni Ellen White na relation dito? Nga. Yan ang gusto kong marinig sa inyo. Ano bang doktrina nila? Sinabi niya lahat na doktrina ko ay sunrise to sunrise. Ang doktrina ko, ang sundit. Sige nga, basahan mo nga ako ng doktrina ni Ellen White. Kasi yung tao, sinasali mo pa dito sa di mo tamang pangangaral. I'm so sorry, brother. Ito masabi ko sa iyo. Nako, kada naman ay napupuka na naman yung dugo ko nung araw eh. Ito ang masabi ko sa hindi ko naman kinakampihan si Brother Johnson. Subukan mo ang taong ito'y laitin mo ay kasama mo akong maging kaaway. Kung ikaw makapanglait, school yung, bumalik ka sa elementary, kung ikaw'y tao talagang mga ngaral ng Diyos, hindi mo dapat gamitin yung apologetics. Pag-answer sa iyong kalasing pananampalataya meron ka to humiliate other people. Kung ikaw talaga isang taong intelihente, gamitin mo yung mga intelligent words. Correct. Tama. Hindi yung panglalait ng kapwa-tao mo. Pati Tapos baro. nakahamon ka pa ng Romano Katolikong sumama pa sa Adventist para kayo'y harangin. Sabi niya, wag mo kaming harang-harangin. O bakit naman harangin? Sino ka ba naman harangin kita? Lumusot ka na lang, di kita harangan. Bakit kita harangan? Ito ang sabi niya dito, Opherian is not of the world. Do not stand on our way, Mr. Johnson. Good day. Tapos na agad dyan. Ba? Don't stand on our way, ha? Baka magsabi kang, wag mo akong subukan. Ito lang, gusto ko lang, Brother Johnson, pwede mong palabas dyan, ipalabas mo sa iyong, Genesis 1 verse 5. Ginamit niya ito eh. O, yan nga. Na ang araw daw ay nag-umpisa sa araw. Okay? Ano yung mali niya. Tapos, kanya pa itong nilakihan ang word na morning. Tapos, ina-highlight pa niya ito. Pakibasa mo nga sandali, please. Makita ba diyan sa ano mo? Subukan ko yung kanyang yung PowerPoint kaya niya o hindi sa Bible na lang. O sige, yung PowerPoint niya. Yung ina-screenshot mo. Meron siyang nakalimutan, morning lang nababasa niya eh. Kung basahin ko ito, habang hinahanap ko diyan, ito sabi, Genesis 1 verse 5. And God called the day, and God called the light day. And the darkness, He called night. Period. Ang nakalagay doon. Period. Ang kasunod na mga wordings ay ito. And the evening and the morning were the first day. Sabi niya, di ba ang linaw-linaw? Na talaga ang una ay araw. Nilagay ko pang note dito. Sabi niya, sabi niya dito, morning were the first day. Morning were the first day. Yun ang sinabi niya sa Genesis 1 verse 5. Nalimutan niya, Brother Johnson, yung salitang and na nagdudugtong sa morning. Sabi niya, bumalik daw ako sa Sabi niya, bumalik daw ako sa elementarya. No, itong dapat magbalik. Even in the grammar itself, Mr. Who are you?
Ano ba yun? Operio. Operio. Sabagay. Tama, pwede rin yun. Mr. Oferio, sana po balikan mo rin yung pag-conjugate mo ng mga words Sentences. dito, mga verses dito. Tama. Ito ang sabi, and the evening, after the period nag-start siya ulit, and the evening, and the morning, were the second day. Genesis 1 verse 8. Oo. Sa Genesis 1 verse 5, the same. And the evening, and the morning, were the first day. Hindi niya sinabing, from morning to evening, were the first day. Yun. Binabaliktad mo eh. Tapos sabi niya, basahan mo daw ako sa Biblia na ang Diyos ay nag-umpisa na maglalang gabi. Gabi naman talaga. Tingnan natin, Brother Johnson, sa Genesis. Ano bang, saan ka makakita ng Diyos na, ay naku po. Ito Umpisahan ko na lamang sa Genesis 1:1. Bantayan ninyo. In the beginning, when God created the universe. Okay? King James Version tayo. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form. Kaya tama yung ginamit mong word na was. Pag sinabi mo kasing was, may nangyari. Ang hirap mo namang sabing was the present. Dapat is o today. Diba? Was, ibig sabihin nangyari na. May nangyari. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the depth. And the Spirit of God moved upon the face of the water. So anong nangyari na? Move! May pagkilos na. Mayroon na. May space na. Mayroon na ano. Saan ka, Brother Johnson, makakita ng move na hindi gumikilos? Tsaka walang magalawan kasi wala pang creation. Verse 3. Ang Diyos nag-umpisa na. Nag-utos na siya eh. Oo nga. And God said, let there be light. And there was light. Tanungin kita, Brother Johnson, pagpasok mo sa iyong kwarto, madilim, ano gagawin mo? Open ang light. O di may ginawa ka? Correct? Tama. Para ang dilim mawawala. Correct? Oo. Hindi sinabi ng Diyos, in the beginning God created the heavens and the earth. Light was there already and then He began to create. Walang ganon. Wala. Sa verse 3, and God said, let there be light. And there was light. God commanded already. Nandiyan na ba? Oo, nandiyan yung Yan o. English. And God said, let there be light. And there was light. Di ba? Oo. Verse 4. Bigay ko ito mamaya kay Brother Richard. Maganda itong puntong niya, sasabihin din niya dyan. Sabi ng verse 4, and God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. May trabaho na po siyang ginawa. Meron na. Nag-umpisang magtrabaho sa morning. Naku, aywan ko ba kung paano. Tapos siya pang Magpapa-assignment. mag-elementary kabalik. Then verse 5, or verse 4, and God saw the light and it was good and divided the light from darkness. Verse 5, and God called the light and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. So kung makita mo, ang morning, mayroon siyang and before that morning. The at saka and the morning. Ibig sabihin, si Juan at si Pedro. Hindi lang si Juan. May pinagdugtungan. Now ngayon, akin din namang Pastor. binasa ito Pastor. sa different Bible commentaries. Parang mahina yung... alam, Pastor, meron lang akong konting isasangguni din sa inyo para base sa aking naintindihan sa pagdidiin niya rito. Kasi nga, yung dyan tayo sa verse 5, ilagay nga lang dyan, yung and the evening and the morning were the first day. Sa kanya, yung morning dyan is yun talaga na, yun ang cut-off. Kaya mayroon mga nanggit sa akin mga pasaring na kulang yung iyong pagiging 12 hours lang yung isang araw ko. Pero kung ililiteral niya ito, na yung sabi rito, and the evening and the morning were the first day, yung evening, yung dark part, yung buong magdamag. And the morning, sa kanya kasi yung morning, yung umaga lang, hindi kasama yung hapon.
Ibig sabihin, kung Kaya nag-cut siya na mali. doon, lalabas Tama dyan. yung sinabi mo sa Leviticus 23:32, sunset to sunset. Sunset. Oo nga, ito nga yung punto, Pastor. Kung susundan natin yung interpretation niya, yung gabi, tapos nag-cut off ng umaga, tapos na yung unang araw, ay ang mangyayari niyan, siya ang merong 12 hours lang. Yung buong magdamag lang ng gabi, at pagdating ng umaga, tapos na yung isang araw niya. Ayun na nga. Kasi Ang wala niya siyang ganito. Oo. Araw, then paggabi, sunset. Oo. Then araw uli, Oo. kaya 12 oras. Yun ang sa kanya. Yung, Kanya yon. kanya. Pero hindi yung ganun sa Bible. Hindi nga. Ang Bible reckoning, sunset to sunset, hindi yung sunrise, sunset, sunrise. Hindi ganun. Saan ka makakita? Ito nga, babasahin ko sa inyo kung kailan nag-uumpisa ang mga Hebreo magbilang ng panahon. Yun nga Mas maniwala ako dito sa mga Hebreo. Naman. Mosaic reckoning day of time ito. Ito sa Mosaic reckoning day of time, iyong mababasa, aking mababasa, na ang kanilang reckoning is like this. Okay Mabasa ito sa mga librong ito. Okay? Babasahin ko mula sa Jewish Day. Yan. Ama yung kanina. .org. Mabasa rin ito sa Hebrew and calendar of the Kaham. Then Una and the Mulad of the Hebrew calendar. Eclipses cosmic clockwise of the ancient. At iba pa. Nako, siya nang bahala mag-research dito. Bigyan din natin sa trabaho. Nandun yung binanggit ko rin kanina, Pastor Jong, yung halakha. Correct. Yung Jewish religious law. Correct. Tama yun. Ito basahin ko. Basta. Sabi niya, when God created time, He first created night. Nako. Na ang klaro Assignment niya. yan sa kanya. Kalabanin niya. Baka yan, tuligsay niya. Galing ito sa Jewish reckoning day of cycle of time. When God created time, He first created night and then day. Di tama yung sinabi ko sa Genesis 1:3 at saka 1:8, 1:5, saka 8. Kasi yun ang sinasabi ng Bible talaga Oo naman. Kahit hindi pala ako tama, nakibasa lang ako. Ito pa. Therefore, conclusion pa dito, a Jewish calendar dates begins with the night beforehand. Nakadalawa na. When God created time, He first created night and then day. Period. Therefore, a Jewish calendar, ito na Jewish calendar, Mosaic Law, Reckoning Day of Time, which is the Mosaic Law, or Mosaic calendar, a Jewish calendar, date begins with the night beforehand. Night beforehand. Halos ganun din ang sinabi. While a day in the secular calendar begins at ends at midnight. Ang secular, yung alas 12 ng gabi. Tama. Ayun ang sa Roman Catholic Oo. Diba, tulad ng New Year, pagka 10, puto ka na. Yun. Daw. A Jewish day goes from nightfall to nightfall. Sunset to sunset. Sabbath begins, Sabbath begins on Friday night. Yun, Paano na ba nangyari? Alam mo, magandang pakinggan, Brother Johnson, yung grupo nila kasi observatory, pero walang naobserbahan dito. Pastor Jong. Yes. Anuhin ko lang doon Putulin mo muna. Diretso, ikaw. Iyan nga, anuhin ko lang dyan sa sinabi mo. Sabi dito nga, according to halakha, yung Jewish religious law Shabbat is observed from few minutes before sunset. Iniba lang yung wording sa'yo, pero ganun din. Few minutes before sunset on Friday. Correct. Ngayon, Friday evening, until the appearance, para makasiguro, Brother Johnson at Pastor Jong, na talagang sunset na, until the appearance of 3 stars, maghihintay muna sila at least makita may 3 bituin na dyan sa langit. Correct. In sky on Saturday night. So, sabi ito, Shabbat is ushered by lighting candles and reciting a blessing. May mga kasama pa silang mga sinasabi nating ceremonial activities dyan. Brother Johnson at Pastor Jong Dison. Kaya eto, hindi na tayo nagdudunong-dunungan. At saka ulitin ko po, yung binanggit ni Brother Johnson kanina, yung mga circumstantial evidences, katulad ni Josephus, ay hindi nyo pwedeng pamalian si Josephus. Dahil una si Josephus, nabuhay dun sa panahon na nandun si Kristo. At Hudyo talaga yun. Tama.
Ikaw, taga saan? Taga Cebu? Tapos ikaw ngayon ang magdidikta kung ano yung tamang reckoning ng mga Hudyo? Dali. Oh, di ba? Oh, ayan, ito. Kalabanin mo ang Wikipedia at Britannica, na ito namang Britannica at Wikipedia, Brother Johnson at Pastor Jong, ay kumuha rin ng resources nila mismong sa mga Hudyo. Tama. Oh. Kaya itong sige, sinabi ko, tuloy. dito kanina, galing ito sa jewishdayofkahab.org. Malayo kaya sa mic, Pastor. Ilapit mo microphone. Ilapit mo daw sa mic mo. Hello. Ito, marinig mo na? Mas malayo pa. Ilapit mo pa. Lapit Kanina mo pa. maganda eh. Yan. Marinig na, ngayos? Okay. Okay, sabi dito. Sabi ko nga, ito mga sources ni-research ko kaya to. Kasi binigyan tayo ng assignment mag-research daw. Hindi, ni-research ko rin. Masunurin naman ako. Ito ang sabi. Kahab.org, okay? Calendar in the Hebrew. Mon and Amulad of the Hebrew calendar. Then the purpose of the Hebrew calendar, Rosh and Shanabadayot, respondents of the first day. Tapos, mabasa rin natin ito siya sa libro entitled Ancient Israel, Its Life and Institution. Kinumpare pa ito sa Islamic calendar. Okay? The Code of the Mohammedans, Mishneh Torah, the Books of Times and Seasons. Ang dami nito. So, malinaw dito na sinasabi na ito talaga siya ay sunset to sunset. Hindi sunrise to sunrise. Kaya Mr. Offerio, Mr. Ikaw na naman ngayon ang bigyan natin ng assignment. Kasi nagsasabi lang siya ng kanyang explanation habang wala siyang librong binabasa personal. Wala. Mahilig siyang lang siya. Mahilig siyang magsalita. Wala naman doon sa screen. Wala na nga mukha niya. Wala pa rin yung sinasabi niya. Akin mo nang puntahan itong kanyang Matthew 28:1. Okay? Then after that, kayo na. Sige, Resurrection. at pupuntahan ko rin yan. Matthew 28:1. After the Sabbath, Sunday morning. Hindi niya ito naintindihan itong after the Sabbath Oo. Yung toward siya. So toward. Alam ko naman, ako daw hindi nakakaintindi ng toward. Alam ko naman, hindi yan tuwad. After the Sabbath, as Sunday morning was dawning. Yan. Tapos na ang Sabbath. After the Sabbath, dumating ang Sunday, dawning. Kumbaga, agaw, liwanag at dilim. Okay? Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. So, hindi sila pumunta sa araw ng Sabado. Kundi after na. Tinignan lang nung Friday. Yes. Now ngayon, ito ngayon ang sabi ni Albert Barnes, commentary, Expositor Bible Commentary, Cambridge Bible Commentary, Adam Clark Bible Commentary, Alexander MacLean Bible Commentary, at least 5 binigay ko sa inyo para inyong mabasa ito. Ito In the end of the Sabbath. So tapos ng Sabbath. The word end here means the same as after. The Sabbath, that is, after the Sabbath, was fully completed or finished and may be expressed in this manner. In the night after the Sabbath, for the Sabbath closed at sunset and it began to dawn. So ating mababasa dito na ang Sabbath ayon sa pagkasabi began at sunset. Ang daming librong aking binasa sa inyo. So Brother Johnson, gusto ko lang maliwanagan kasi mamaya puntahan ko itong si Ellen White na ito na ang reckoning talaga ng Biblia sunset to sunset. At di lang tayo nagsasabi, kundi mismo itong mga Bible scholars. Well, in fact, wala talaga siyang nabanggit na isang libro na kanyang sinabi, siya pang may ganang magsabing, go back to your elementary. At marami pa siyang mga sinasabi. Mr. Offerio, salamat at sa bibig mo na rin narinig ko, kasi pinanood ko din naman na kayo pala parang mayroong revolutionary movement. Tama. Na palalabasin mo na ang mga Seventh-day Adventist. Ito payo ko sa iyo. Unahin mo ako na palabasin.
Mag-usap din tayo, siyempre naman. Okay? Mag-usap tayo. Pero yung ikaw ay nag-o-offer ng kaligtasan na hindi man lang kita makita, mabuti pang Panginoon Kristo nagpakita po marito sa lupa na may kapangyarihan naman siyang tutunog lang sa langit. Ikaw ngayon, pwede namang magpakita, pinangandakan mo pang hindi talaga kami magpakita sa inyo. Pero hindi po pwede yun. Alam mo, sa totoo lang, sa Facebook, Brother Johnson, o sa internet, pagka ang tao nagsasalita, tapos in-offer ka, ganito, ang pera mo, ganito dadami, ang taong yan, scammer yan. Tama. Scammer talaga. Tapos kung magpakita ng iba minsan, one by one, ay di picture lang. Hindi pa niya picture. Pag sinabing, eyeball tayo, usap tayo, chat tayo, kita tayo, ayaw. Gagamit pa ng ibang mga tao. Dito nayayari ang ibang mga babae. Nagkaroon ng asawa kasi pagtingin sa picture, wow, pagkagwapo. Pagkat makita tayo, eyeball to eyeball sa pamagitan ganito, sa Facebook, wow, kagwapo-gwapo. Sige, magpakasal na tayo. Saan sila nag-usap? Facebook. Hindi nakita ang buong pagkatao. Nako, naka-wheelchair naman pala. Ulyo ang dalawang mga paa. Iyak ng babae. Bakit? Meron na silang kasunduan, di sa pwedeng umatras. Pumunta na ng Amerika eh. Pakapulyo rin ito. Mahirap ito. Bakit di mo magpakita? Anong dahilan? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang messenger. Oo po, mahalaga ang message. Di ba ang sabi ng aklat ni Apostol Pablo, paano nila malalaman kung walang pupunta at mangaral? Paano nila malalaman kung walang magsabi? Tama. At sinabi ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis 1, talatang 7 at 3, mapapalad ang ano yun? Bumabasa. Nakikinig at tumutupad. Tumutupad. Maganda talaga na nangangaral kang nakikita din. Totoo yan. Sige, ikaw muna, Brother Johnson. Sige, Brother Richard. Mamaya puntahan ko to si Lynn White. Oo, yun na nga. At ating ngang napansin dito, Brother Johnson, sa kanyang pagpapaliwanag, na talaga man ding parang minamaliit nga ang iyong presentation. At nakita natin, balikan ko lang po uli yung sinasabi, Brother Johnson, na pag-aralan mo daw. Tapos nabanggit pa si Jesus, di ba? Oh. Hindi daw. Nga. Ano yung pagkasabi literal doon? Abit sa'yo? Yung, Greek, yung, ayaw niya daw gamitin yung Greek na God. Na God, kasi Jesus daw yun. Oo, kasi sabi niya, daw yun? Blasphemous daw yun. Ano yung binasa niyang 1:4? 1:3. Yung sinabi sa'yo. Oh. Kasi 1:3 kung di ako nagkakamali. Brother Richard, niya, Brother Richard, babasahin ko muna yung unang Timoteo 4:16. Kung gaano kahalaga yung nagtuturo. Yung mga ngaral at turo. Sabi rito, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo rin ang sarili ang ililigtas mo at pati ang mga nagsisipakinig sa iyo. So dito pinapapantay dito yung nagtuturo at saka yung turo. Tama. Ang lumalabas lang yung turo, yung nagtuturo, nagtatago eh. 4:1 nga, Brother Johnson. Sige, nandiyan ka na rin lang. 1 John 4:1. Sige nga. 1 John? 4:1. 1 John 4:1. Okay. Sabi po dito, mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi iyong subukin ang mga espiritu. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Yan. Lalo na sa context ng Biblia, Brother Johnson, wala pa namang Facebook nun. Wala pa namang radyo nun na pwedeng magtago yung mga ngaral. Tama. Talagang pupunta yan ng lugar sa lugar, Brother Johnson. Face to face talaga yan. Kaya hindi sasabihin na hindi mahalaga yung mga ngaral. So sa Jes 14 hanggang 17 ng Roma, sige nga, Brother Johnson, nandyan na rin lang. Tingnan tong niya. Sige. Yun, sabi po dito sa 14 muna. Sige po. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat upang anong pagkakaganda ng mga paan, yung mga nagdadala ng masasayang balita
ng mga bagay na mabuti. Brother Johnson, ito ka muna dyan. Again, yung context niya, lalo sa panahon ng ating Jesucristo, walang patago-tago dyan. Oh. Kaya nga, tingnan mo, Brother Johnson, dito sa chapter 10 ng Matthew, wag mo nang basahin kasi mahaba-haba. Di ba sinend ng ating Jesucristo yung kanyang mga alagad? 70 o 72 pets. Ano po? Dala-dalawa yun. 2 by 2 pa. O kaya wag niyo sasabing hindi mahalaga. Kasi Hebrew chapter 1 verse 1, sige nga Brother Johnson, kasi mga kapatid makinig kayo dito sinasabi ng Bible, wag sa amin, yun sa Bible mismo, nakikibasa lang kami, sabi nga ni Pastor Jong. Hebrew 1:1, kung pwede po, bago ko na pupuntahan talaga tong Genesis, ano po ba sinasabi dyan sa Hebreo 1:1? Maraming nagpo-forward sa akin ng ano. Sige lang, Brother Johnson. Hebrew 4:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan nyo, yung Diyos mismo nagsugo ng iba't ibang tao, mga propeta, sa iba't ibang kaparaanan. Kaya mahalaga, aral, at ganon din yung tao. Ngayon, punta tayo dun, Brother Johnson, wag daw gagamitin yung Greek na Wag daw gagamitin yung Greek na, Jesus? Zeus daw Zeus daw. Kasi Zeus daw. Dapat Elohim lang, wag yung Greek daw kasi Zeus. Wala Greek namang versikulo dyan sa New Testament na sinasabi, pagka Diyos tinatawag, Zeus na. Kasi paano marami ay Zeus ko. Pastor Adjong Dison at Brother Johnson, ayan, pinapakita natin, Greek Septuagint ito. Correct. Ibig sabihin, Old Testament ito na Hebrew translate sa Greek. Tingnan nga natin kung may Zeus doon sa kanyang, anong binanggit niya? Simulan na nga natin sa verse 3. And God said, sabi sa English, and God said. Basahin ko po mismo sa Greek, kung may Zeus nga dito. Sabi dito, Kai epen ho theos. Walang Zeus. Theos, hindi Zeus. Ewan ko sa kanya. May pa-assignment ka pang nalalaman kay Brother Johnson? Wala namang kaming... mahilig siya, Richard. Mahilig siyang magsalita nang wala siyang batayan, na parang ang mga taga-subaybay niya, parang lahat ng sinasabi niya tama. Pinalalabas niya na sa Greek ay meron Zeus doon. Baka ang ibig niya sabihin, yung mga Greek gods, ayusin mong pagsabi para hindi ka nakakapangligaw. At least hindi tayo kagaya ng mga tagapanood niya na naliligaw niya. Na kung ano yung sasabihin niya, kakainin na lang. Mr. Hopper, ano po? Alam ko. Sige, madadamay na rin ako. Sige, pero ang challenge, sabi mo, Zeus. Walang Zeus dito sa Genesis. Nasa kanya lang yan. Ang meron dito sa Greek, Theos. Sa Hebrew, Elohim. Alam din po namin yan. Kaya siguro, medyo ikaw ang gumawa-gawa ng assignment, Mr. Tawag dito? Offer you. Okay? At again, Brother Johnson, tingnan mo, yung sabi mo, balikan ko na lang yung Matthew 28 verse 1, Kasi gagamitan ko ng iba't ibang translation. Kasi sabi mo nga, doon lang naman nagtatago. Totoo naman. Tingnan natin. Pinaliwanag na natin ng mga nakaraang, Brother Johnson, yung reason bakit gumawa nitong mga tinatawag na paraphrase o mga thought for thought na translation. Hindi para iligaw yung mga magbabasa, kundi para ihain ng mga translators yung mga salita na matatagpuan sa mga manuscript, Hebrew man, Aramaic o Greek, sa salitang mas maunawaan natin ng madali ngayon. Brother Johnson? Tingnan naman, sabi dito sa Contemporary English Version, ang sabi ganito, sa Matthew 28 verse 1, sabi dito, the Sabbath was over. Ano daw? The Sabbath was over. 28 verse 1 na ito ng ng Matthew. Contemporary English Version. The Sabbath was over. And it was almost daybreak on Sunday. Kaya tamang sinabi mo kanina, Brother Johnson. Binabanggit lang dito kung ano nang bahagi ng unang araw, yung pangyayari na ginawa ng na ginawa ng mga babae. Na dumalaw saan? Na dumalaw sa puntod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung saan ang binabanggit nga dyan ay si Mary Magdalene. And the other Mary, pumunta saan? Pumunta sa libingan. Anong bahagi ng Bahagi na bago magbukang liwayway ang unang araw. At sabi dito, the Sabbath was over. Ewan ko lang.
Ipa-assignment natin sa kanya yan kung hindi niya naintindihan yung the Sabbath was over. Okay, contemporary English version. Dito naman tayo sa today's English version. Matthew 28 pa rin. Matthew 28 pa rin. Ang sabi naman dito, Brother Johnson, kanina the Sabbath was over. Sabi dito, after the Sabbath. Kanina the Sabbath was over. Dito naman, after the Sabbath, as Sunday morning was dawning. Mary Magdalene and the other Mary went, to look at the tomb. So, sinasabi dito, tapos na po talaga ang Sabbath. Tama. Dito naman sa Christian Standard Bible, Christian Standard Bible, Matthew 28 verse 1. Ano naman sinabi dito? After the Sabbath. Kita nyo? After the Sabbath na rin. As the first day of the week was dawning. Mary Magdalene and the other Mary went to view the tomb. So after na, ang dami pa ditong version sana ng Bible na babasahin natin. Pero siguro naman, ay sapat na ito, Brother Johnson. Para ano po? Para, tawag dito? Mapatunayan na hindi nagsisimula, kagaya nandun sa isang ano niya, na magkalinawan lang tayo dito, huwag kayong malilito rito, siya nga nanlilito na dito hindi pa tapos ang Sabat magpapasimula pa lang daw. Hamakin mo, sino nanlilito? Ikaw yon, Mr. Operu. Hindi kami ang nanlilito. Maliwanag na after Sabat. Kung hindi ka sumasang-ayon dito, ay magpakita ka ng sarili mong credential at para ikaw ang mabigyan ng assignment ng mga nag-translate nito. Kung kaya mong kontrahin yung mga pagka-translate doon sa Oxe di Sabaton na nasa Greek ng Matthew chapter 28 verse 1. At ito, Brother Johnson, hinamon ka. Patunayan daw, patunayan daw na yung first day ay Domingo. Total, dinadamay na niya yung mga, pati bang mga Katoliko. Sabi dito sa Pasyong Mahal, Brother Johnson, at ito kontrahin niya, kontrahin niya. Pasyong Mahal. Ngayon ko na. Sabi dito sa page 5. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo, ilalabang ko to, na tama to. Baka sabihin na naman niya, nagpakampi nga kayo sa Roma. Ay bakit? Pag sinabi man ng lahat ba ng aral ng Roman Catholic Church, mali? Yan ang gusto kong ma-emphasize. Hindi kamo, kasi binabanggit niya yung Gregorian at saka Julian calendar. Lahat man ng ginagawa ng Romano Katoliko, mali na lang din. Saka magpakita sila ng magpakita sila ng kasaysayan. Patunay sa history. Total, mahilig naman sila mag-google. Ay pakita kayo ng kasaysayan na talagang naapektuhan yung cycle, yung weekly cycle natin nung masagasaan ng Roma, yung calendrical system ng Israel, sabi mo. Ito lang tanong ko sa'yo, Mr. Hopper, ilang araw ang isang linggo o ang weekly cycle ng Jewish calendar at ng Gregorian calendar? Ayun. Ilang araw yung isang linggo nila? Yun ang 7 araw ba yung sa Gregorian at 6 o 7 o 8? Magpakita ka na iba yung bilang ng araw sa weekly nila, calendar nila. Kaya, Mr. Operio, ito ang aming challenge sa'yo. Magpakita ka ng mga ebidensya, hindi yung mag-assignment ka lang, na ang aming aral patungkol sa tinatawag na, ano yung challenge sa'yo, Brother Johnson? Reckoning? Ano pa? Yung sa reckoning, napatunayan natin sunset to sunset. Yung Roman calendar ay biblical. Yun na nga, hindi porky naman, again, doon, balikan natin, Roman calendar ay biblical. Sabi nga natin, maging ang Jewish calendar ay influensyado, Brother Johnson, ng kalendaryo ng Babylonia. Kaya it doesn't follow kung na-influensyahan ng mga karatig nila, ay mali na. Therefore, mali na rin ang Jewish calendar kasi may impluensya ng mga taong nakapalibot sa kanila, Brother Johnson. So, ganito, kasi ako, Brother Johnson at Pastor Jong, ay in fairness, naging sakristan po ako ng Katoliko.
Hindi lahat ng aral ng Katoliko mali. O kagaya nitong binasa ko sa Pasyon, ilalabang ko ito. Totoo naman. First day naman talaga, linggo. Ang sabi ng aral ng Katoliko, ito yung kanilang statement of belief. Si Kristo mula sa langit, nagkatawang tao, ipinaglihi ni Birhing Maria. Mali ba yun? Tama. Oo. Nangaral. Mali ba yun? Tama. Oo. Ipinapatay ni Poncio Pilato. Mali ba yun? Tama. Oo. Namatay, inilibing. Mali ba yun? Tama naman. Nabuhay ng ikatlong araw. O, di ba? Nabuhay ng ikatlong araw. Tama din. Umakyat sa langit. Mali ba yun? At muling babalik. O, alin ang mali doon sa statement na yon? Nire-recite yan ng pare, yung isa at Pastor Jong at Brother Johnson. Bagamat hindi naman talaga lahat ng turo tama. Tama. Pero Pero hindi naman lahat mali. Yun na nga. Give credit naman sa tama din. Correct. Kaya nga doon pa lang sa kanyang porke ba naiugnay sa ganung bagay? O sige, paano yan? Jewish calendar, lumalabas pala, may kaugnayan din, na impluwensyahan din ng mga kalendaryong gawa ng mga taong nakapalibot din nung panahon nila, Richard, which is Babylonian. Brother ang Johnson kanya at kasing Pastor Joe. kinatatakot niya sa akin naintindihan kasi si Julius Caesar ay emperador ng Romang pagano. Oh. Kaya ayaw niya. Ayaw niya rin sa Gregorian calendar kasi Pope na Gregorio yan. Nako. Okay? At iba pa. Ang tanong ko lang, Brother Johnson, naniniwala ba tong mga itong ating tinatalakay ngayon? O sino yan? Si Mr. Roper Yu? Naniniwala ba siya kay Naniniwala ba siya kay Kristo, na ating Panginoon Kristo? Ay, naniniwala. Mesiyas nga daw eh. Ano sabi natin kay Kristo? Give unto Caesar what is due to Caesar. So kaya, hindi, ang ating Kristo nagpasakop nga sa batas, di ba? Tama. Basta hindi conflict sa batas ng Diyos. Kaya nga ang tanong natin, ilan ba ang araw sa isang linggo ng Gregorian calendar? 8 days a week ba yan? Abay, kanta na ng Beatles yan. Pero for sure, ang Gregorian calendar ay merong 7 araw ang isang linggo. At ganun din naman ganun din naman ang Jewish calendar, Brother Johnson at Pastor Jong. Kaya walang mali kung sasabihin man na gumagamit tayo ngayon ng ng Gregorian calendar. But never, eto po, lilinawin natin mga kapatid, never na ginagamit natin ito sa religious settings at activities natin. Alam niyo po yun? Hindi natin ginagamit yun. Bakit? Tayo, tingnan nyo, pag araw ng paghahanda, hindi tayo naghihintay ng Sabat sa midnight. Di ba? Inaabangan natin na bago pa lumubog ang araw, sunset, obviously ako, Brother Johnson, at malamang kayo din. Obviously ako kahit bumabiyahe ako ng tricycle pag araw ng Biyernes, alas 3 pa lang ng hapon, nakaparada na ako. Kasi alam ko, ang Sabat, magsisimula paglubog ng araw. Kaya wag pong tawag dito, ipagkakamali na lahat ng practice o paniniwala ng Romano, mapa-secular o mapa-tinatawag nating theological ay puro mali. Hindi naman po gano'n, hindi po totoo yun. In fairness, again, dati po akong naging sakristan. At marami rin naman silang teachings na tama. So, kaya wag naman natin lalahatin. Pagdating dito, again pagdating sa tinatawag na reckoning, hindi tayo nakikiisa sa kanila. Lalo, ang issue lang naman kasi dito, Brother Johnson, ang pinakamahalaga, ewan ko lang, itama nyo ako kung ako'y mali. Ang issue lang naman kasi pinahalagahan natin dito ay hindi doon sa ibang araw kundi lalong-lalo na sa pangingili ng araw ng Sabat. Yun ang ating inaabangan dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Daming nagtitext sa akin talagang naghihintay ng mga video natin. Yun na nga. Sabi ko, hintay-hintay lang. Ito. Brother John, ating pag-usapan din yung binanggit niyang Daniel 7:25. Ayun, Oo nga. Oo. Kasi ang akin ditong ano ba yung pagkasabi niya doon sa Daniel 7:25? Yun pa na may ginagamit ng mga pastor ninyo, yung sinabi niya? Sabi niya rito, nasulat ko rin yan Ano ba yung sabi niya rito,
magpakampi ka pa doon sa mga pastor ninyo, yung mga sinasabi niya. Ang point ko doon, ganito. Daniel 7:25, sabi niya, ito pa naman paboritong ginagamit ng inyong mga pastor sa pangangaral. Ang Daniel 7:25, dalawang pinupunto niya doon. Binabago ang kautusan at binabago ang panahon. Sabihin na lang natin na tama ang si Mr. Oferio. Lagyan na lang natin tama si Mr. Oferio. Granting. Ano ang binago ng Pope sa inyong reckoning? Tama. Hindi naman Patay. reckoning ang ano dun eh. Hindi naman reckoning na. Anong kautusan ninyo ang binago ng Pope? Anong time ang binago ng Pope sa inyo? Since kayo nga ang sumusunod sa tama. Oo, daling eh. Nakuha niyo bang ibig sabihin ko? Oo, naman. Kung tama kayo, okay? Kung tama kayo sa inyong reckoning ngayon, anong binago ng Pope dyan na pangbuong sanglibutan? Tama. Yan, assignment mo na naman yan. Yun ang ating sinasabi dyan. Ginagamit niya ang Daniel 7:25 na alamin naman ninyo, huwag niyong kalimutan na naandyan ang hula ng Biblia na babaguhin ang panahon at ang panahon at ang kautusan. Sabihin na lang natin, nandyan kayo, ha? Granting without accepting, no? Na, ano yung Brother Richard sa'yo? Granting without conceding? Conceding, oo. For the sake of inquiry. Yeah, for the sake of discussion also. Now, let us see. Kung kayo ngayon ay tama sa inyong kinatatayuan, ano dyan sa inyong kinatatayuan na binago ng Pope na may effect pang buong sanglibutan? Kasi sabi ka na sa inyo, yung Daniel 7:25, isa doon yung araw ng Sabat, at which is may patunay tayo. Ang Sabat na ikapito, binago nga naman talaga nila. Kahit sa mga simbahan ng Katoliko, makikita mong 10 Commandments eh. Manghiling araw ng linggo at mga pistang pangilin. Talagang nandoon, pero wala yung sa Bible. Yun ang effect noong sinasabi natin na Daniel 7:25 kung hula niya. At saka yung panahon na binago, dapat sunrise to sunrise, ang reckoning ng day of time, ang kanila naman ay alas 12 ng gabi, which is nakikita natin especially sa New Year. So ano ngayon diyang kautusan na nasa inyo na binago ng Papa sa Roma? Kaya nga. Yan ang magandang ano din dyan. Brother Johnson, habang meron kang pang binabasa, Meron pa kasi siya dito, meron kasi siyang sinabi rito na medyo na ano eh. My goodness, sabi niya, ang dami mong yung nalinlang. Ba? okay? Oo. Galing naman niya sa bibig niya yan. Oo, sa bibig niya lang at yan. saka, Pwede ko rin namang sabihin, kayo nga, ang dami yung nalinlang. Tama. Di pareho ngayon, 50-50 kayo. Sinong tama? Di boxing. Oo. Yun lang. At saka tayo, Brother Johnson, wala tayong ino-offer, no? Oh. Sabi pa Tayo niya sa yung akin eh. Meron pa nga siyang mga patutsan eh. Bulag ka ba? Bakit hindi mo nakikita yung doon sa chapter 1 verse 3 ng Genesis? Paano ko makikita yung 1 at saka 2? Tinago niya. Alon agad siya sa verse 3. Doon sa 3 na niya eh. Meron kasi sila dyan paniniwala na may gap yan eh. Yun na nga. Tsaka yung ano, isa sa yung weirdong doktrina niya na mayroong iba yung nilikhang tao sa chapter 1 ng Genesis, iba yung sa chapter 2. Nako. May pre-Adamic. Maganda yan. Tsaka nanganak yata, si Suma yata. Yung, si Suma ba yung pinanganak? Tsaka si Galima. Hindi naman bago yan. Ang alam kong Suma, yun may ahas kaliwa kanan sa ulo. Yun nga. Kasi yung tuksuhin ng serpent si Abe ay sexual intercourse. Brother Richard, ganyan yung end time, di ba? End time. Kaya ang si Cain ay anak ni Satanas. Yun ang doon sa end time. Hindi naman bago yan, Brother Richard. At saka hindi naman Apo. nakapagtataka yan. Kasi ang kanya nga, yung dalawang mga saksi ng Biblia, Russia at saka China. Oo. At saka yung apoy na ibinubuga ay ballistic missiles at saka intercontinental ballistic missiles na 10 times faster than the sound. Saan mo ba naman makuha yan maliban lang sa sarili mong kaisipan? Yun na nga, hindi na tayo. Sa bagay, maganda rin naman, Brother Johnson, to be fair, maganda rin naman binibigyan ka ng assignment, nadadamay na rin kami. So, mas uli natin. Tama. Nare-review. Nahalukay uli natin. Yan. At dito, Tsaka maraming matatauhan sa kanyang mga pinagsasabi. Oo. Sabi pa nga dyan rito,
Oh. Hindi mo pwedeng paikutin. Yan, sabi niya. Kapag i-cut off mo sa sunset, 12 hours lang ang one day mo, Mr. Johnson. Grabe. Nako. Sino ba nagka-cut off ng sunset? Siya. Ang inaano natin, siya nag-cut off ng sunrise. Doon sa starting point, sunset. At yung ending, sunset pa rin, Brother Johnson. Maliwanag dito, kontrahin niya tong ating mga... Tsaka sa talata mismo. Kaya sinabi natin, ang Diyos ay nag-umpisa sa gabi, paglalang. Kanina binasa natin, he started. Kaya sabi ko nga kanina pagpasok mo sa kwarto madilim, anong una mong gawin? Turn on the light. May sinabi pa siya dito. May sinabi pa siya rito. Ayan, ang linaw. Bulag ba kayo, kapatid? Kahit hindi bulag, pag itinatago mo yung talata, hindi makikita yun. Ba't kasi hindi mo sinimulan sa verse 1 ng Genesis? At saka marunong ka pa sa halaka, sa GWIS, Brother Richard. GWIS Religious Law. Brother Richard, Pastor Jong, sabi nung kausap kong dating daan, si Brother Celso Zabala, sa panahon ngayon, tamad na lang at uto-uto ang madadaya sa dami ng paraan para mag-research. Tama. Pagka na-operan or kaya ay nauto o na-brainwash at saka tamad mag-search, yun, madadaya. Lahat ng sasabihin, isi-search lang. Tinan mo yung daming mga sinerch namin dito. Wala man lang. Katulad na sinasabi niya, na yung sako daw, yung sa Russia, yung pala, may pag-search ko ng ganun. Nakita ko, Wikipedia, yung una-unang relihiyon gumagamit ng sako. Sa kanilang mga pagpipinitin siya, Catholic. At saka, hindi, tayo, Brother Johnson, malamang sila kasi may mga hidden sila, kasi mukha nga, hindi may pakita. Tayo, walang masasabing hidden agenda sa ating pangangaral. At pag-share ng katotohanan. Bakit? Una, kung may maniwala man sa ating mga pangangaral, Brother Johnson, hindi naman natin paaanibin sa ating sekta. Kasi wala naman tayong itinatag na sariling sekta, Brother Johnson. Aanib yan kung saan yung local church na malapit sa kanila, Brother Johnson, di po ba? Pangalawa, kaya wala pong pwedeng mali siyang itapon sa amin pong pagpapahayag ng katotohanan. Kasi, yan na nga, kawawa naman, naawa ko dito sa kaibigan ko, Pastor Jong, si Brother Johnson, na laging napaparatangan ng hari ng ikapo. Yan So, hindi po totoo. Wala po kaming kinikita sa mga kapatid na naniniwala sa ating isinishare na gospel, Pastor Jong. At malamang ganun din naman sa'yo. Okay? Wala tayong kinukolektang ikapo, wala tayong kinukolektang handog sa mga naniniwala sa ating pinipreach sa ating program. Okay? Ang atin lang talaga rito ay purely i-share ang katotohanan. Yun lang. Amen. Walang labis, walang kulang. Kaya dito po, challenge natin ito diyan kay Mr. Operu. Na medyo ikaw po ang maglalim-lalim ng presentation. Oo nga. Kasi itong mga ibinato namin sa iyo ngayon. Okay, itong mga scholar na to, anuhan niya? Tabunan niya yan. Itong lalo na yung Brother Johnson, kahit man lang yung kay Strong, yung sa tinatakbuhan niyang 28-1. Kahit yun man lang masagot niya muna. Na ayon kay Strong, na isang biyasa sa Hebreo, Aramaic at Greek, ay after na talaga yun ng Sabat, hindi yung magsasabat pa lang, Brother Johnson. Yeah. Okay? And by the way, may nais tayong linawin doon sa ating sinabi kanina, Brother Johnson, kasi nililito ka doon saan yun, sa piyesta-piyesta, nakala hindi natin alam. Sabi niya rito, maganda, may binanggit pa rito siya dito na sabi niya, ito ang tanong ko sa iyo, Mr. Johnson, halimbawa, 4 a.m., masasabi mo ba na first day of the week na ang oras na yan, yung pagpunta daw? Yes or no, sabi niya. Tapusin ko na. Yes or no lang. Huwag ligoy-ligoy. First day of the week na ba ang 4 p.m. ayon sa verse na binasa natin, yung Mateo 28. No. Kung sa paniniwalaan nyo na mga Mr. Operian, ay siyempre, hindi pa. Pero sa paniniwala at ng Biblia, first day of the week na yon, gabi pa lang. First day of the week na yon. Oo.
Ito na sabi na nga dito, after the Sabbath, as the first day of the week was dawning. Yan. Diyan, Brother Richard, diyan sila nalilito. Kasi on the first day of the week, na papalsikat ng araw, ipinapasok nila yung idea na, Timo, doon nagsimula. Samantalang ang author, sinasabi lang yan kung anong oras ng unang araw ng Sanlinggo sila pumunta. At bago yung first day of the week, sinabi na after na yung Sabbath. Tapos na yung Sabbath After end Tapos of the na. Sabbath. Kaya lang, siyempre, sa kanya kasi, yung Mateo 28:1, yung towards nga towards, yung papunta. Parang papalipas pa lang. Papunta sa dawning. Yun. Papunta sa dawning. Hindi Papunta papunta. sa dawning. Hindi papunta sa susunod first na day. hindi papunta sa susunod na reckoning. Yun ang yan assignment sa yan. Baka sabihin mo kami pa na hindi nakaintindi. At doon sa Brother Johnson, Ah. Brother Richard, Opo. siguro konting panahon na lang, ma-off na ako kasi merong kasunod Matatapos na rin naman, matatapos na rin naman. Sabay-sabay na tayo. Sige. Oo. Okay, sige. Sige. Kasi wala namang Ayun, question. Brother Johnson, linawin lang natin yung yung parang hindi pinapaalam sa atin. Kanina linawin ko yung sa mga festivals na sinabi na natin wala nang pagdududa na sunset to sunset lagi ang nito, ang mga starting point nito. At Brother Johnson, natin na ang sinelebrate ng ating Panginoong Kristo doon sa hapunan ay yung tinatawag na bago siya ay pagkanulo, ay yung tinatawag na Feast of Passover, Brother Johnson. Okay? So yun ang ika-14th day ng ka-14th day ng first month. At yung araw, Brother Johnson, na napako ang ating Panginoong Kristo, dahil sunset to sunset nga, Brother Johnson, ay nananatiling kabahagi, Brother Johnson, ng kapistahan ng kapistahan ng Passover, Brother Johnson. Ngayon, bakit tinawag pa rin sunset na, di ba? Bakit tinawag pa rin High Sabbath? Tama. Paano hindi magiging High Sabbath? Dahil ang sunset, yung ika-14th day na ang simula ay sunset, ay magsisimula ng unang araw ng piyesta ng tinapay na walang libadura. Yon. Kaya naging High Sabbath siya. Kasi magkasunod. Feast of Passover, ika-14th day ng first month. Sunod-sunod kasi yan. Kung sa atin ngayon ay 13 ng Tracy Brother Johnson ng pag-sunset. At tapos niyan ay 14 ng pag-sunset. Okay? Ayan. So, 13 ng pag-sunset, rather. Tapos, i-start na naman yung Feast of Passover. Kaya, High Sabbath siya, Brother Johnson. Kasi magkasunod lang yan. So, weekly Sabbath ang kasabay talaga, Brother Johnson. At nung first day ng Feast of Unleavened Bread. Kasi utos yan, na walang gagawing gawa sa unang araw at ika-7 araw, Brother Johnson, ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Okay? Pero kung tatanungin anong araw yan, kasi dyan pa nila nililito, Brother Johnson Dyan nila nililito. Una, yung oras na tinalakay na rin ni Pastor Jong, na hindi kinakailangang ma-produce yung 72 hours. Yun, kanila, pinaglalaban pa nila yan. Kailangan 72 hours talaga mangyari. At kaya nga, hindi nila matanggap na Biyernes na matay ang ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung hindi Biyernes na matay ang ating Panginoon Jesucristo, ang tanong, paano naging High Sabbath yun? Anong kasabay na piyesta ng first day ng Feast of Unleavened Bread kung hindi weekly Sabbath? Tama. Hindi magiging High Sabbath yun. Kaya naging High Sabbath kasi pumatak ang first day ng Feast of Unleavened Bread, talagang walang gawang pinagagawa yan. Balikan na lang, Brother Johnson, yung sa maganda yan. Mga kapistan dyan sa Leviticus 23 at yung weekly Sabbath. Otherwise, hindi tatawagin High Sabbath. First day pa lang ng Feast of Unleavened Bread. Sabi niya, sabi niya kasi, for sure, hindi nyo alam yan. Sabi niya. Nako, matagal na naming alam. Hindi ka pa dyan. Hindi ka pa nagtatago. Alam na namin po yan. Kaya, sabi mo, anong sabi mo kanina, Brother Johnson? Assuming ka lang. So, I hope na itong ating medyo aminado naman tayo, Pastor Jong, Brother Johnson, na medyo dinidiin na natin itong pagtalakay dito. Kasi nga, ano ang sabi niya? Hindi nyo kami
Pipilit. Hadlangan yata? Oo. Hindi mo kami ang pipilitan at saka hindi yung Pipil- hadlangan. Oo. Kasi ang mga Adventista daw, panahon na rin palabasin sa Seventh-day Adventist Church. Kaya lahat ng communication nito, magduda na ako agad. Ito na agad. Kasi yun ang kanilang parang pinaka-movement na ginagawa. Meron silang gagawin talaga. Kahit pa nga daw sumali pang Santo Papa, ikuminism ng Santo Papa sa Adventist at magpakampi pa raw sa General Conference. Basta hindi sila marangan eh. Ito, may nagpapakampi ba kami sa General Conference? Wala po. Kami pa nga lang tatlo ito eh. Oo, kami pa lang tatlo ito. Pero kung hindi man kayo pahaharang, dahil di naman namin kayo gustong harangin, may kalayaan kayo, di ba? Ang amin naman dito ay ang mapigilan ang mga pwede nyo pang madaya. Yun lang po yun. Walang personalan. Kasi wala kayong utang sa amin, wala rin kaming utang sa inyo. So walang personalan ito. Ang atin dito ay kung gusto nyo magligtas ng kaluluwa, ganun din naman ang aming amithiin. So mga kapatid, yun lang ang ating rito. Mga kapatid, Okay. ingat-ingat po tayo ha. Ayan, so at medyo... Brother Johnson, close na tayo? Opo. Nandito na ang kasunod sa akin eh. Nandito na sa loob. Ayan, sige. Ayan, mga kapatid, mga Pasensya kaibigan. na kayo ha, pasensya na kayo. Okay lang din Sige naman. At least, mas madali lang mapanood kasi di ganun kahaba. Ayan. Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, abangan nyo po yung mga susunod pa po naming episode tungkol po dito. Alam ko, sasagutin din yung isa nating tinalakay, yung sa witnesses. Yung abangan po natin. So sa ngayon ay magkaroon tayo ng closing prayer dahil nga susunod na si Pastor Jong. Okay, Sige po, tayo mananalangin. At ilapit natin ang ating mga sarili muli sa Panginoon at tayo hiling ng kanyang dakilang patnubay, pagpapala at ang kanyang gabay. Dakila naming Panginoong nasa langit, kami pinagagalak at nagpapasalamat na kami po ay inyong pinagpapala ng isang panahon at pagkakataong mapag-aralang sama-sama ang inyong mga dakilang salita. Kaya aming Panginoon at Diyos na aming pinasasalamatan, O Diyos na manlalalang ng buong sangkalangitan at nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan at amin pong nai-enjoy na hininga ng buhay. Salamat po Panginoon na binigyan niyo rin po kami ng karapatan upang amin pong maidala ang mga pabalita ng langit at pagtutuwid sa mga maling aral. Sa aming kakayanan, Panginoon, wala kaming magagawa. Sa aming katalinuhan, lalong wala kaming magagawa. Ngunit salamat sa katalinuhan at liwanag ng inyong salitang pinagkaloob sa amin. At di lang sa amin, kundi sa mga tao pong nakikinig ngayon. Hari nawa ang patnubay at pagpapalan ng langit, ang inyo pong ipagkaloob, Ama. Sa inyo po kami lumalapit. Naliwanagan nawa ang mga kaisipan ng mga kapatiran o ng mga taong nakikinig ngayon na itong ginagawa ng grupo ng Operian, Panginoon, na hindi magtatagumpay. Opo, Panginoon. Handa kami, Panginoon, na ibigay ang aming kalakasan panahon na lang-alang po sa pagligtas ng marami pang kaluluwa. Yes, Lord. At bigyan niyo po kami, Panginoon, lakas ng loob upang ipagpatuloy ang gawain inyo pong pinagkaloob sa amin. Yes, Lord. Ang meron pong mga karamdaman saan man dako, may suliranin sa pananalapi o problema sa kanilang mga tahanan, O Diyos na dakila, muli nawa ninyong dalawin ang mga tahanang ito at pagpalain, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Salamat po ng marami sa inyo pong pagdinig sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Okay, so thank you po mga kapatid, Salamat. mga kaibigan. Thank you po, Pastor, Brother Richard. Opo. Ayan. So, ayan. Babalik po kami sa susunod na pagkakataon. Announce lang po namin yung aming mga paksang susunod na tatalakayin. Thank you. Brother Johnson, huwag kalimutan. Mag-uumpisa na ang ating Jesus is Coming program sa ating Family Hope FM. Inyo po subaybayan ito kasi aking sasagutin yung pinadala sa ating video about kay Mr. Soriano na ang baboy, aso,